Sinabi niya na, I can do without. Tagal niya na sinabi yan from the very start. Ngayon, nagpapakita lang na itong si Inday Sara, unlike the leadership of the House of Representatives, is willing siya to forgo anything kahit na maganda para sa bansa, pero siyang nagiging mitya ng paggamit ng liderato ng Kamara de Representante upang manira at para magkaroon ng paghati-hati, hindi bali, sa inyo na lang. Kumbaga, kung ayaw nyo, diwag. Ganun lang yan. Hindi na ipinagpatuloy ni Vice President Sara Duterte ang kahilingan ng kanyang opisina para sa confidential funds na nagkakahalaga ng mahigit 500 million pesos sa gitna na ng katanungang ibinangon tungkol sa pangangailangan para sa turang halaga. Sinabi ni Senator Juan Juan Edgardo Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, na ipinaalam sa kanya ni Vice President Sara ang desisyon ng OVP na hindi na itutuloy ang pag-request ng CIF para sa 2024. Natanong rin sa Vice Presidente kung bakit ayaw na niyang ipagpatuloy ang paghiling ni Vice President Sara sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita ni si Undersecretary Michael Poa na baka pag-ugatan pa ng yung pagkakahati, no? Dahil naniniwala siya na dapat manatili ang Pilipinas na mapayapa at malakas. What's your take on the decision of Vice President? Alam po ninyo, yung decision na yan, matagal niya nang sinabi yan At the inception pa lang nung may nagka-question. Sinabi niya na, I can do without. Tagal niya na sinabi yan from the very start. Ngayon, nagpapakita lang na itong si Inday Sara, unlike the leadership of the House of Representatives, is willing siya to forgo anything kahit na maganda para sa bansa, pero siyang nagiging mitya ng paggamit ng liderato ng Kamara de Representante upang manira at para magkaroon ng paghati-hati, hindi bali, sa inyo na lang. Kumbaga, kung ayaw nyo, diwag. Ganun lang yan. Pinapakita ng ating Vice Presidente, Attorney Sal, na ang kanyang pamumuno ay hindi kayang limitahan kahit hindi ibigay sa kanya yung confidential funds. Hindi kaya sinabi niya, I can do without. Yun ang sinabi niya, noon pa, matagal na niya sinasabi yun. Naku, may consequences talaga, Attorney Sal, kung saan papanig ang prinsipyo mo sa mga panahon na to, Attorney Sal? Iba. Dahil alam mo yan, ang tingin ko dyan, yung nangyayari sa Kongreso. Sabi ko nga kahapon, whom the gods wish to destroy, they first make mad. Yung mga gustong sirain ng mga Diyos ng tadhana ay nilalasing muna sa kapangyarihan bago sila inuhuhulog sa bangin. Diba? Downfall pala nila ang nakaabang, no? Pero alam mo, Attorney Sal, gusto ko lang i-emphasize din yung sinabi ni former President Duterte na kahit siya na lang matira sa kanyang partido, wala siyang pakialam kasi ang importante dyan yung prinsipyo, kung anong prinsipyo yung tinatayuan mo. Tama yung mga sinasabi ni... Makinig po kayo. Itong si dating Pangulong Duterte, veterano na yan. Pero mo, naging piskal, prosecutor. At naging lawmaker din, so alam niya yung takbo dyan. At saka, mayor pa, kongresista pa. Sabi ko nga... At presidente ng Pilipinas. Sabi ko nga, yung tungkol dyan sa Kongreso, he knows where office speaks because he was there. At sa, yung usapan namin ng isang oras kami nag-uusap sa... How's your phone pa? Isang oras kami nag-uusap from Marikina to, Sabi niya, alam mo, mahirap na magsalita. Pero sa totoo lang, sabi niya, kilala mo ako, Sal. Nung ako kongresista, hindi ako sumausaw sa kalokohan nila dyan sa Kongreso. Kaya malakas ang loob ko magsalita. Alam ko ang nangyari doon. Yun, kanig ko kayo. Marami dyan mga balat kayo Merong isa naman dyan dating miyembro ng Kongreso Kung banat din siya ng banat. Miyembro po ako dyan dati. Alam kong ginagawa ninyo. Kasama naman siya doon. Pero ngayon kung magsalita, akala mo, ang linis niya. Maraming balat kayo. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Pero
Attorney Sal, very crucial sa administrasyon na to and for all those personalities who are aiming the highest post para sa next presidential election. Itong mangyayari sa midterm election. So, I guess, itong mga movements ngayon sa politika, of course, sa mga nasa in position at sa lahat ng mga gustong magkaroon ng posisyon sa next presidential election, yung mangyayari sa midterm election. Doon magkakaalaman. Doon talaga magkakaalaman. Kaya ngayon may realignment of forces. Kahapon, in-interview ako ng isang stasyon live. Sabi niya, ano kung tingin niyo sa sa unit team? Nagkakaroon na ho ng there's a feud. Sabi ko, what feud? Hindi ba tinanggal si Arroyo? Ngayon, tinanggal. Sabi ni Arroyo, I'm supporting. So, walang feud. Wala wala. Pero may lamat. Diyan ka ako. Pagdating sa midterm, doon magkakaroon na realignment. Yung mga sama ng loob, alam nyo ka ako, disente. Mas mabubuhay yung mga sama ng loob. Disente kasi itong si Gloria Arroyo, unlike some people there. Ito hindi sila pinatulan. Statesman Pero maniwala kayo, may lamat siya. You have created an uproar and an upheaval. And since you plant the seeds of discontent, you will reap. Alam mo na kung ano. Okay. And I think it's, nakikita na natin. Ngayon pa lang. Ngayon pa lang. Pero ayoko magsalita ng tapos. But all of us, even yung mga silent supporters and all of the Filipino people, Attorney Sal, ay nakatuon sa ang mga susunod na kabanata. Samantala, ayon ko Loreto Henyosa ng San Jose Antique, sabi niya, Attorney Sal, good day po sa program ninyo. Ang resolution naman po na in-adopt ng lower house ay isang expression lang yan. And in favor of the demand of the people to open their books accounts sa book of accounts na natanggap na gastos nilang pera ng bayan, i-open na nila para matapos na yan. Yan ang tanong ng ating mga kababayan, Attorney Sal. Oo nga, kumbaga. Anyway, yung term na they are being threatened. Hindi ko nga makakuha yung, di ba, pinag-usapan natin. Kapag sila ba'y na-challenge and they take it as a threat. Ibig sabihin, guilty ka. Ganun lang yun. Guilty ka. Wala naman siyang sinabing buksan nyo. Unang-una, sabi ko nga, hindi nga kayo kailangan sabihan, that's your duty. Because public office is a public trust. Exactly. Accountable kayo, dapat transparent. Hindi na kayo dapat na hingyan ng ganyang klaseng galaw. Dapat voluntaryo. Ito po ang aming record. Yan ang pinapoint out ni Pastor Apollo Siquibulay sa kanyang live program kahapon sa Spotlight, Attorney Sal. Gaya ng sinabi mo, public office is public trust. Kapag may perang involved, Attorney Sal, transparency is very important. So kapag sinabing andyan yung challenge na buksan yung mga libro, hindi dapat masyado silang defensive, Attorney Sal. Gaya ng sinabi mo, nagpapakita na they are guilty. Are they guilty? We should ask them. But even if they don't respond to our question, their demeanor will speak for itself. Kasi yun ang nakikita ng mga kababayan natin. Kasi sa bawat issue na tinatapon, teka muna. Sa lahat ng mga yes, bakit yung sinasabi ko rito lumalabas sa aking sa aking... Baka naka-on yung automatic. Kasi kung ano sinabi ko, biglang nandito. Even if they don't respond, sabi ko, paano nangyari ito? Attorney Sal, nakahack tayo rito? No, yung... O inahack ko sarili ko? Inahack ko sarili mo. I'll explain to you later why. Ganun ba? Yes, meron feature sa phone. Naloko na. Pero alam mo, Attorney Sal, gaya ng sinabi, going back to sa pinag-uusapan natin, yung demeanor nila, magsasabi kung ano sila. Yun nga yung nangyayari. Kasi
sa side ng mga Dutertes, when they're being faced with these challenges, iba yung demeanor nila when they speak on head-on, sagutin nila head-on yung mga issues, versus doon sa mga nagtatapon ng issue laban sa kanila, where iba yung demeanor nila. Kaya ng speech nung liderato. Tatayo ako sa mga pagbabanta. Ha? Sino ba nag-aaway sa'yo? At sino nagbabanta? Nagbabanta. Wala namang. Sinabi lang na buksan niyo. Kung baga para kayong hinaharana. Ito ba sinasabi nila that the integrity of the institution is being questioned, is being threatened. Why? Alam mo, may naalala ko bigla. Kasi sabi nila, rotten system. Rotten institution, di ba? Doon sila nagre-react. Kaya sinabi ko nga, rightly or wrongly, deserving or not, that's your reputation. Wala kayo magagawa niya. Pero teka muna, kayong mga nandyan, yung mga dati kayong nandyan, at saka kahit na yung wala. Bakit, I remember, if you know Tony Lopez, Ana, alam mo si Tony Lopez? The columnist? Yes. And the president ng marami kung ano mga ano. I remember he wrote an article. Anong article ng ano niya? Sinulat niya. Congress is a criminal, the biggest criminal syndicate in the country. Wala naman nag-react. Kahit na wala akong narinig na nagreklamo. O ngayon sinabi lang ratin ini-echo lang yung mga reputasyon na galing sa iba, nagagalit kayo. Malaking factor kung kaya hindi nagagaling yung statement. Personalities like former president, like President Rodrigo Duterte, na may influence na malaki sa maraming Pilipino here in the Philippines and even abroad, at tinitingala ng maraming world leaders. Ibang impact yung Attorney Sam. Kaya magpakabuti na kasi kayo. Alam mo, napakadali lang, dali lang naman Sabi nila, Commission on Audit, okay naman kami. O okay pala, ba't di nyo ilabas? Ganun lang yun Siyempre natakot sila, baka hindi sila bigyan ng pono, Attorney Sam. Sino ang kakalaban sa Kongreso kung saan nanggagaling approval ng mga pondo ng mga ahensya ng gobyerno? Sila naman nag-a-approve. Dapat hindi nila manggaling sa Kongreso yung kanilang pondo, Attorney Sam, para hindi sila ma-threaten pala. Sabihin na naman nila, alam mo yung network na yan Alam talaga, no? Kaya nagsasabi, we speak for the truth, Attorney Sam.